Magandang araw mga kalahi, ako po ang Apo Adman ng Luntiang Agama Natural Divine Art Shine of Healing. Ngayon, gusto ko lang tugunan ang katanungan sa atin ni Sean Mar Dave Jacinto at tinatanong niya kung ang kagaya po ba natin na nanguhula o nagpabasa ng tarot card at iba pang mga divinatory tool ay nakasulat din sa Biblia. Maari siguro ito ay ang tanong na ito ay ang nagbunsod sa tanong na ito ay yung mga panguhusga at panguusig ng ilang mga Kristiyano tungkol sa panguhula. So, ang panguhula po ba ay nasa Biblia? Actually, opo, no? At sinabi pa nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto talatang 1, 2 hanggang 3 ay ganito. So babasahin ko sa ang dating Biblia na inilimbag noong 1905. Sabi dito, sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na kayo makapanghula. So ibig sabi dito, binigyang halaga ni Pablo ang kaloob na makapanghula, di ba? At iba pa rin mga kaloob ng Espiritu. Sabi sa verse 2 ay ganito, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. So yun yung mga Christian denominations na nag-speak in tongues, no? Yung hindi maintindihan ang salita. Kung ganun ang nangyayari sa pagsamba, ibig sabihin ang mga tao ay hindi nagsasalita sa kanyang kapwa-tao, kundi sila ay nagsasalita sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi ang Espiritu ay nagsasalita ng mga huwaga. Sa verse 3 ay sinabi dito, datapwat ang nanguhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at ikararangal at sa ikaaaliw. So dito, pinahahalagahan ni Apostol Pablo na tayo ay makapanghula. Pero sa ibang talata o sa ibang words o pananalita o sa mababaw na pananalita, ano ba ang ibig sabihin ng makapanghula? Dito, sa Tagalog Contemporary Bible ay mababasa natin, sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin nyo ding makamtan ang mga kaloob na espiritual, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mensahe ang panghuhula ay nangangahulugan na pagbibigay ng mensahe ng Diyos. So, paano nga ba ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa mga tao? Ito ba ay nalilimitahan lamang sa Biblia? Para sa mga Kristiyano, oo. Nalilimitahan lang ang mga Kristiyano sa Biblia. Kung anong nakasulat, yun lang. Pero, bago pa man dumating ang Kristyanismo o bago pa isilang sa Kristo, ang ating bansa ay mayroon na pong relihiyon. Meron din tayong Diyos na tinatawag. At ang mga Diyos o ang ating Diyos ay nagsasalita sa ating mga babaylan na siya ring tinatawag na propeta. Sa English nga ay ganito, sabi nga follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. So yung prophecy, siya rin yung prophet, no? Ito yung gawain ng mga propeta is to prophesy. Ang prophesy, ito yung pagpapahayag ng mga mensahe ng Diyos. Kumbaga, ang mga propeta, siya yung tagapamagitan ng Diyos sa mga tao at mga tao patungo sa Diyos. So, bilang isang psychic, isang tarot reader, isang albularyo, isang binabaylan, tayo yung tagapamagitan ng tao patungo sa Diyos. Tayo yung naghahatid ng mga balita o ng kaisipan ng Diyos sa mga tao. So, ang pinag-aaralan natin, ang ating ginagawa ay napakahalaga. We are a prophet of God here. Pero ang tanong, sinong God ang inyong sinusunod? Diba? Kung kayo ay Kristiyano, hindi kayo pwede maging propeta. Kayo lamang ay simpleng membro. Dahil kasi, kung kayo'y biglang nakapagsalita, kailangan nyo munang maordinahan. Alam nyo naman, sa simbahang Kristiyano, maraming proseso. Dapat pumasok kayo ng seminaryo, mag-aral kayo ng 10 taon sa loob ng seminaryo. O kung kayo ay protestante or born again, 3 years, pupunta kayo ng Bible school, mag-aral ng theology, bago kayo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Pero, kayo, na Kristiyano, pero nagtataro reading, nagpa-prophesy,
Anong aral na ginagawa ninyo? Kayo ba ay naordinahan? Kayo ba ay napatungan ng kamay? Kayo ba ay napahira ng langis? At nagkaroon ba kayo ng authority para makapagpahayag, makapanghula? So, itong pag-isipan natin, sobrang malaya ang ating katutubong pananampalataya. Even mga Pilipino is very free to express our faith. And one of that, right now, is naging challenge is yung pagtataro reading. And some of you will claim na, ay, lahi na namin to. Mula pa to sa aming ninuno. But, tingnan natin, dapat maging malinaw ang inyong lineage, ang inyong lahi, kung paano ang pamamaraan ng inyong panghuhula o pagpapahayag ng salita ng Diyos. At sinong Diyos ang inyong nire-represent, no? Ano ang salita na inyong nire-represent? Kung kayo ay Kristiyano, ay dapat ordinado kayo ng inyong simbahan. Kung kayo ay Muslim, ay dapat meron din kayong karapatan na sa pagiging imam, no? O paglilid ng pananalangin, o di kaya kayo maging ustad, o kung ano man, no? Ano man ang reliyon na inyong kinabibilangan. Dito sa Runtiang Agama, meron tayong Taro Vedabika Taro certification course na maglilid sa inyo ng ordination. So, ang ordination, ito yung pagtatalaga natin na kayo ay isang pare, na ganap na pare, na allowed na mag-tarot reading, na magpahayag ng kalooban ng Diyos para sa mga tao. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Mayari na. Pag-asatin, alam.